Welcome po, kami po ang Group 5 and kami po ay mag-report about sa White Russian migration noong 1948. Well, i-clear muna natin kung ano muna yung mga White Russians. Yung White Russians ay mga opponents ng communist na Soviet Union and tumakbo sila papuntang China pagkatapos nun. Kasi of course, yung Soviet Union ayaw na ng mga anti-communist. Pero actually, hindi lang sila basta Russians. Yung White Russians ay hindi lang basta mga Russian people. Merong mga Polish, merong merong mga taga Romania, Germany. Tinawag lang silang White Russians dahil, well, nag-migrate sila mula sa Russia. They were fleeing from Russia. Yan. So, pagkatapos ng Russian Revolution ay tumakbo sila sa China. And during that time, merong Chinese Civil War. And nanalo yung communist forces sa China. And dahil yun nga, ayaw nga nila maging communist, anti-communist nga na itong mga taon to, naisipan nila na umalis. Kaya na mag-migrate sa ibang lugar. So, yung next step. Okay, sa Philippines sila naka-migrate. Mostly dahil ang dami nilang countries na hiningan ng tulong. Pero yung Philippines lang yung sumagot and yung nag-take in sa mga refugee na to. So, pinatira sila na ni President Quirino doon sa Tubabao Island para maging temporary na na tirahan muna nila hanggang makahanap sila ng ibang country na pwedeng mag-migrate. Obviously, dahil maliit lang yung island, hindi naman pwedeng dun lang habang buhay itong mga tao. So, tingnan mo natin yung challenges dun sa journey nila. Wala silang masyadong masakyan sa China. Mostly dahil, I guess, hahanapin sila ng communist forces sa China. So, basically para silang criminals paningin nun. So yung mga ship na gamit nila para mag-travel ay napaka-overcrowded and dahil sobrang dami nila, tapos yun nga, ang hirap nung situation na sa China, limited lang yung resources nila. So nung nakarating sila sa Tubabao Island noong 1949, binigyan sila ng mga local communities ng iba't ibang mga provisions, food, medical checks, at iba pang mga supplies, so on and so forth. Yan. So, nung nasa refugee camp sila, parang tinry lang nila i-continue yung nakasanayan ng culture dun sa pinanggalingan nila. So, meron silang mga churches, meron silang mga schools para sa mga kabataan. And yun. Of course, nakipag-interact din sila sa mga Filipino. And mukha namang maayos yung pagtrato sa kanila ng mga Filipino dati. Of course, si President Quirino ay at that time ay nakikipag-coordinate sa IRO, yung International Refugee Organization, para tulungan tong mga White Russians. Hindi lang basta para suportahan sila sa pagpumuhay nila sa Philippines, pero also to find another country para makalipat yung mga White Russians. Okay? Ngayon, during that time, I think napaka-resilient ng mga White Russians kasi hindi sila sanay sa conditions.
obviously galing sila sa northern part ng mundo. So, iba yung climate doon. Tapos, mabubuhay sila sa uh, dito sa tropical na uh, climate sa Philippines, and sobra pa tayong prone sa typhoons. And despite sa 2 years na nandito sila, despite sa mga challenges na na-face nila dito sa unfamiliar territory, uh, pinapa like, how do you say this? Strong pa rin sila pagdating sa culture nila. Hindi natigil yon, hindi sila talo dito sa Pilipinas. Yan. Pagdating sa cultural exchange, actually, yung White Russians hindi lang basta natuto mula sa atin. Natuto mamuhay dito. Pero tayo mga Pilipino, natuto rin tayo sa iba't ibang culture nila. Like, nasabi ko nga, hindi lang basta Russians yung mga refugees kanina. Mga Polish, mga German, mga Romanian, so on. So, ang daming iba't ibang culture ng iba't ibang ethnicity yung naturo dun sa mga tao na nakasalamuha nila. And, dahil parehas Catholic yung mga Russians dati, and yung Philippines, meron parang bond dun. Meron parang shared yan. And pagdating dito sa lahat ng nangyari, lahat ng na research namin about sa White Russians, parang nakakatakot, na puwersa sila mula sa home country nila dahil sa mga communist, and biglang napuwersa uli sila paalis dun sa country ng China dahil din sa mga communist. Tapos hindi pa sila certain kung makakatakas sila mula sa China. Ang dami nilang sinendan, hiningan ng tulong, tapos isa lang yung sumagot sa kanila, yung Philippines lang. Napaka-desperate mo na siguro, di ba? Kung sobrang dami pang hihingan ng tulong na parang ganun. Nakakatakot. Na yung kaya mo na lang gawin, tumakbo, tapos hindi ka pa sigurado kung makakatakbo ka. Nakakatakot isipin. Yun lang. Thank you po sa pakikinig ninyo sa amin.